Noong ika-7 siglo, isang digmaan ang yumanig sa silangang Asya. Isang imperyo ang Tang Dynasty ng China na naghahangad na palawakin ang kanilang kapangyarihan. Sa kanilang harapan, isang kaharian, ang Koguryo ng Korea, na handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Si Emperador Taizong, isa sa mga pinakadakilang emperador ng China, ay nagnais na pag-isahin ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang Koguryo, isang malakas na kaharian sa hilagang silangan ng China, ay humadlang sa kanyang ambisyon. Noong 645 AD, naglunsad si Emperador Taizong ng isang malaking kampanya laban sa Koguryo. Isang hukbo na may 100,000 na sundalo, ang pinakamalaki at pinakamahusay na hukbo ng Tang Dynasty, ang ipinadala upang sakupin ang Koguryo. Ngunit ang Koguryo ay hindi basta-basta susuko. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang general na si Yang Manchun, naghanda silang ipagtanggol ang kanilang lupain. Ang Ansai Fortress, isang matibay na kuta sa hangganan ng Koguryo, ay naging simbolo ng kanilang paglaban. Sa loob ng Ansai Fortress, mayroon lamang 5,000 na sundalo, ngunit sila ay matatapang at determinado. Alam nila na ang kapalaran ng kanilang kaharian ay nakasalalay sa kanilang kakayahang pigilan ang hukbo ng Tang. Sa loob ng ilang buwan, kinubkob ng hukbo ng Tang ang Ansai Fortress. Sinubukan nilang wasakin ang mga pader gamit ang mga siege engine at umakyat sa mga pader. Ngunit ang mga tagapagtanggol ng Koguryo ay matatag na lumaban. Si Yang Manchun, ang general ng Koguryo, ay nagpakita ng kahusayan sa kanyang depensa. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa terrain at ang mga depensa ng fortress upang pahirapan ang mga mananakop. Maraming dahilan kung bakit nabigo si Emperador Taizong na sakupin ang Ansai Fortress. Una, ang terrain ng Koguryo ay mahirap. Ang mga bundok at ilog ay nagpahirap sa paggalaw ng hukbo ng Tang. Pangalawa, ang mga depensa ng Ansai Fortress ay napakatibay. Ang mga pader ay mataas at makapal, at ang mga tagapagtanggol ay handang mamatay para sa kanilang kaharian. Pangatlo, ang pamumuno ni Yang Manchun ay napakahusay. Siya ay isang magaling na taktikas at isang inspirasyon sa kanyang mga sundalo. Sa wakas, napagtanto ni Emperador Taizong na hindi niya kayang sakupin ang Ansai Fortress. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagkubkob, nagpasya siyang umatras. Ang kampanya laban sa Koguryo ay isang malaking pagkabigo para sa Tang Dynasty. Ang pagtatanggol ng Ansai Fortress ay naging isang simbolo ng paglaban ng Koguryo laban sa pananakop. Ipinakita nito na kahit na mas maliit ang isang kaharian ay maaaring manindigan laban sa isang mas malaking imperyo kung ito ay determinado at may mahusay na pamumuno. Ang kwento ng Ansai Fortress ay isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng hukbo, kundi pati na rin sa lakas ng loob at determinasyon ng mga tao.